Somebody have invited me for a big, real big business transaction on a Saturday. And I said, I'm sorry. No matter how big that is, my God is bigger than that. You follow me? So one of the reasons why God withdraws the trust in us is when we start to leave Him behind. Iniiwan natin siya. The second is when we forget to serve Him during the days of our plenty or prosperity. That's found in verses 47, 48 of Deuteronomy chapter 8. Because you failed to serve the Lord your God joyfully and willingly during the days of prosperity, He is going to withdraw all these things from you and you will suffer accordingly. That's what's happening with the world today. That is what's happening with the big business today. God is calling the people's attention, the world's attention. Kayong mga napunta sa ibang bansa, nakalimot sa inyong panata at pangako na maglilingkod sa Diyos, samang kayo dalhing bansa. Ano ang ginawa sa inyo ng Panginoon nang kayo makalimot? Maraming tumatawag sa akin after 10 years, umiiyak sa telepono, kalimutan ko nang ang pangalan. Kako, bakit? Sino ho ba kayo? The only time they will tell me this story. And I said, after 10 years, you remember the Lord your God? Yes, because Brother Mike, I'm suffering of cancer today. Sana, wag darating doon. Hindi sa atin babawiin ang lahat ng bagay na yan kapag hindi natin ipinagpalitan Diyos sa anumang kayamanan sa balat ng lupa. Amen? And so, brothers and sisters, the first thing we should do in order to make for us a wise decision pleasing to God is to remember the Lord our God. Siya ang unang ating alalahanin. Sa Kanya tayo magbalik loob. Sa Kanya natin dalhin ang ating suliranin. Amen ba? Huwag tayong lumayo. Ang iba naman, kapag dumarating ang pagkakataon, sa halip na magsisi at lumapit sa Diyos, lalong lumalayo sa Diyos. Alam niyo ho, ako po ay may patotoo sa inyo. Madalas ko pong ibahagi ito sapagkat ito'y totoo. My father has Spanish blood. May dugong Kastila pong tatay ko. He is a very disciplinarian. Disciplinarian ang tatay ko. Minana ko po yun doon. That's why I'm quite really disciplinarian to my children and to anybody in this gawain. Which is good. Pag mamalo ho yun, yantok. Kung hindi sinturon. Pag ikaw ay tumakbo, hahabulin ka niya, tsak aabutin ka. Hindi lang isang tama, baka apat pa. Ganyan ang ginagawa namin mga kapatid. Sa takot, tumatakbo. Palayo. Hinahabol ng tatay ko, tsak inaabot sila. Ako baliktad. Pag kinukuha na ang yantok, o kaya ang sinturon ng tatay ko at galit sa akin, takbo na ako palapit at yayakap sa kanya. Pag nayayakap ko na, hindi na ako mapapalo. Paano papaluin niya nakayakap sa iyo? Amen? Ganyan ang Diyos. Ganyan ang ating Diyos. Huwag kang lalayo. Magkasala ka man, huwag kang lalayo. Lumapit ka sa Kanya.
laang kan tanggapin. Aminin mo lang na nagkasala ka. Huwag ka nang magyabang. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. The second factor to consider that should affect or influence believers' decision is the desire to know God's will and to walk in them. The desire to know God's will. Nalugi tayo. Huwag natin sisihin kung sino-sino. Huwag natin sisihin ating sarili. Huwag niyo sisihin ang Diyos. Alamin natin kung anong kalooban ng Diyos. Pag tayo ay mayroon damdaming laging ibig malaman kung anong kalooban ng Diyos sa lahat ng pangyayari, ipapaalam sa atin ng Diyos ang nangyari at kung ano ang nararapat nating gawin. Amen? In Psalm chapter 143 verse 8 to 10, it says, "Let the morning bring me word of your unfailing love, for I have put my trust in you. Show me the way I should go, for to you I lift up my soul. Rescue me from my enemies, O Lord, for I hide myself in you. Teach me to do your will, for you are my God. May your good spirit lead me on level ground." Ako ay umasa sa iyo, nagtitiwala na kong umagay ipagugunita. Nagtitiwala na kong umagay ipagugunita. Yaong pag-ibig mo na lubhang dakila. Ang aking dalangin na sa iyo'y hibik. Patnubayan ako sa daang matuwid. Ako ay umaasang iyong isasanggalang, kaya iligtas mo ako sa kaaway. Ikaw ay aking Diyos, ako ay turuan, na aking masunod ang iyong kalooban. Ang Espiritu mo maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Ikaw ay nangakong ako'y ililigtas. Pagkat dakila ka, iligtas mo ako agad. Iligtas mo ako sa mga bagabag. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. In other words, brothers and sisters, before we make any decision, the first thing we do is remember God. Second is, ask Him to reveal His will to you. And one of my short prayers is always in the morning, Lord, teach me to do your will, and I shall walk in them. Panginoon, turuan mo ko ng iyong kalooban, at ako'y lalakad sa inyong katuwiran. Tuwing umaga, inyong dasalin, sa maghapon, hindi kayo maliligaw. Narinig niyo ba yon? Tuwing umaga, iyan ang inyong dasalin. Anuman ang inyong tungkulin, anuman ang inyong suliranin, hingin niyo ang kalooban ng Diyos. Bigyan kayo ng lakas na iyon ang inyong lakaran. Kapatid, sa maghapon, kayo ay tuturuan at tutulungan ni Yahweh El Shaddai. Amen ba? Matthew 26:39 says, going a little farther, Jesus fell with his face to the ground and prayed, "My Father, it is possible, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will." Ang Panginoon ay naharap na sa mibigat na parusa. Parusa para sa at para sa akin na kanyang inako. Ang parusa, ang kamatayan ng kasalanan. Si Jesus na hindi nagkasala, bumaba dito sa balat ng lupa para angkinin ang kasalanan, ang kaparsurasan na uukol sa mga makasalanan para tayo ay maligtas. Alam niya ang paghihirap na kanyang daraanan. Kaya 3 ulit siyang nakiusap sa pamagitan ng panalangin ng wika niya, "Ama, pwede ho ba? Huwag na nating ituloy ang paghihirap na ito. Subalit hindi ang aking kalooban ang masusunod, kundi yaong sa iyo."
Ano? Umurong ba si Jesus? Hindi. Gaano mang kahirap ang kanyang daraanan, kalooban pa rin ng Ama ang kanyang sinunod. Amen? Kaya siya kinalugdan ng Diyos. Kaya sa binigyan ng pangalan, higit sa lahat ng pangalan sa langit at sa lupa. Dahil si Jesus ay lumakad ayon sa kalooban ng kanyang Ama. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Third factor to consider that should affect or influence believers' decision is our confidence that God will reveal to us His will. Kaya tayo ay hindi nag-aatubiling lumapit at humingi sa Kanya ng tulong sapagkat tayo'y naniniwala na hindi tayo bibiguin ng Diyos. Tayo'y naniniwala na alam niya kung anong dapat nating gawin. Tayo'y naniniwala na ituturo niya sa atin ang nararapat nating gawin. Amen? That's the big difference with unbelievers and believers. Because we have a God who knows everything. We have a God who is willing to guide us. We have a God who is willing to protect us. We have a God who is willing to save us. We have a God who is willing to give us a new life. We have a God who is willing to give us 7 times 77 opportunity to walk through the path of righteousness. Hello. Purihin natin, Panginoon. Purihin ang Diyos. Nakikinig ba kayo? Makinig kayo sapagkat huwag po kayo matatakot. May magandang balita ko sa inyo. Pagdating sa dulo nito, may pangako ang Diyos. May pangako ang Diyos. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Psalm 25 verse 12 to 14 says, kailan saliksikin natin ang nasusulat. Alam nyo, si Jesus nang siya po ay sinubok ng demonyo sa disyerto, laging binabalikan niya nasusulat. Laging sinasabi niya, it is written. Nasusulat. Kaya mahalaga pong balikan natin ang kasulatan. Psalm 25 verse 12 to 54. Sa akin naman, for the last 25 years, sa totoo lang, marami pa akong aklat dyan sa Biblia ang hindi nabubuksan. Hindi ko pa nababasa ang buong Biblia. Napakakapal. Napakayaman. Kung tayo ay magmimina ng ginto sa ilalim ng lupa, mahirap ang gawin yun. Minahin nyo ang salita ng Diyos. Minahin natin ang salita ng Diyos. At yan ating gagawin dito sa gawain ito, miminahin natin ang salita ng Diyos. Sapagkat pag sinabi ng Diyos, nagkakatotoo. Pag sinabi ng Diyos, nagkakatotoo. Amen? Kaya ako ngayon ay malakas ang loob na sabihin ko sa inyo na kayo ay pagkakalooban ng mana ng Panginoon. Bakit? Pangako yan ng Diyos eh. Diba? Pangako yan sa ating mga inuno. Ha? At yan ay para sa atin lahat. Amen? To all Christians, we belong to the promise of God to Abraham, Isaac, and Jacob. We belong to the Jewish race. Baka hindi nyo alam. Ha? We belong to God's chosen people. At hindi lang yun. Not only God's chosen people. We belong to the children of God. Tayo'y mga anak ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Amen ba? Andiyan pa ba kayo? Pakinggan ko kayong palakpak ng mga anak ng Diyos. Hallelujah. Psalm 25 verses 12 to 14 says, who then is the man that fears the Lord? He will instruct him
in the way He has chosen for him. He will spend his days in prosperity, and his descendants will inherit the land. The Lord confides in those who fear Him. Narinig yun? The Lord confides in those who fear Him. Anong confides? Nagtatapat. Kung anong darating, sasabihin niya. Natatandaan niyo si Abraham nung nagdesisyon ang Diyos na gunawin ang Sodom at Gomora. Ang sabi ng Diyos, teka muna, hindi maaring gawin ko ito na hindi ko pinapaalam kay Abraham na aking kaibigan. Natatandaan niyo si Noah? Noah found favor with God. Kaya nang gugunawin na ang mundo, naalala ng Diyos. And suddenly, God remembered Noah. Kapag tayo ay lumakad sa katwiran ng Diyos, nabuhay na may banal na pagkatakot sa Kanya at hindi gumagawa ng baluktot, bago dumating ang sakuna, naaalala tayo ng Diyos. Bago dumating ang tsunami, maalala tayo ng Diyos. Bago bumagsak ang ekonomiya, pagyayamanin tayo ng Diyos. The Lord confides in those who fear Him. He makes His covenant known to them. Ang tumatalima sa Panginoon Diyos, ang landas ng buhay Kanyang natatalos. Uunlad ang buhay at ang mga supling mamumuhay ligtas sa lupain. Sa tumatalima, siya ang kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Sa tumatalima, ibig sabihin, sa nananalig at sumusunod sa Kanya, ang Diyos ang nagtuturo, nagpapaalala ng Kanyang mga pangako. Amen? Dumarating ang mga pagkakataon, kagipitan, o karamdaman, kapag ikaw ay tumatalima sa Diyos, papaalala ng Diyos ang dapat mong gawin. Ang Kanyang pangako, na ang wika niya, I am the Lord who heals. Ako ang Diyos na nagpapagaling. Lumapit ka sa akin at kita'y aking paghagalingin. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Fourth factor, I'm sharing you the 7 factors that must influence our decisions. If you consider these factors, brothers and sisters, matutulad tayo sa tusong katiwalang ito. At the last hour, he was able to make a wise decision that pleased his Panginoon. Pinuri siya, natatanda nyo? Pinuri siya ng kanyang Panginoon sapagkat pambihira ang kanyang ginawa. Nauukol sa kalooban ng Diyos ang kanyang ginawa. Amen? Bagamat hindi niya kayamanan ang kanyang pinamigay. Kayamanan ng kanyang Panginoon. Nasusundan niya ba? Baka gawin niyo naman yan, yung kayamanan ng inyong amo ang pamimigay niyo. Ha? Na walang pahintulot. Hindi ko sasagutin yan. Saan na tayo? Fourth factor to consider that should affect or influence believers' decision is the belief that God knows His plan for His people. Believing that God knows His plan for you. Bago di desisyon, isipin mo, teka muna, alam ng Diyos ang buhay ko. Alam ng Diyos ang kinabukasan ko. Alam ng Diyos ang plano niya sa buhay ko. Tanging si Yahweh lang nakakaalam ng plano niya sa buhay natin. Nasa kamay niyo. Kaya ako ngayon matapang sapagkat alam ng Diyos ang plano niya sa buhay ko na ako'y magiging pangulo ng ating bansa. Kahit ayaw niyo. Amen ba?
Kinakabahan itong mga gusto magkandidato. Ito, kinakabahan na sila. Huwag kayo mag-alala. Yan naman lang ay kung yun ang kalooban ng Diyos. Ano? Pero alam ko, plano ng Diyos yan eh. Di ba? You know, the presidency is God's destiny yan. Ang nagpaplano niya na yung Diyos, di ba? Kayo, alam nyo, kung ano-ano kasi plano nyo sa buhay eh. May plano ang Diyos sa buhay nyo. At hindi basta-basta ang plano ng Diyos sa buhay natin. Pakinggan nyo ang nasusulat sa Jeremiah 29:11. God said, "For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not harm you. Plan to give you hope and a future." Magandang kinabukasan ang plano sa atin ng Diyos. Kahit 69 ka na. Kahit 69 ka na at wala pa nanliligaw sa'yo, may plano ang Diyos sa'yo. Hallelujah. Ang narinig ko ang sabi ni Mary Rose kanina, kayong mga binata pa, narito kami. Mga dalaga pa rin. Amen? Tama yung ginawa niyang yun. Amen, sabi ko, natututo na ito si Mary Rose. Hallelujah. Ngayon taon, may manliligaw sa kanya. Amen. At ako ang ninong nila. Amen ba? Ask and it shall be given to you, sabi ng Panginoon. Amen? So before making any decision, believe that God knows His plan for you. May plano ang Diyos sa buhay mo. Planong ikaw ay pagtagumpayin. Planong ikaw ay pasaganain. Hindi paghirapin. Kung ikaw man ay inasin ng trabaho ngayon, inasin ng negosyo ngayon, yan ay papalitan ng higit pa riyan ng Panginoon. Amen? Kung ikaw ay sa Kanya ay magbabalik loob at magbabalik ng tiwala sa Kanya. Amen? Pakikita ko sa inyo, mamaya-maya, ang isa sa magandang natutuhan ko dito sa Bibliyang ito. Roma 8:28 hanggang 30. Alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Nakikinig ba kayo? Kaya lakad ng lakad dyan, nakikita kayo ng Diyos dyan. Sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalagan niyang maging tulad ng Kanyang anak, at sa gayon, naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niya noon pang una ay Kanyang tinawag. Kayo ba'y tinawag? Kaya kayo naririto, no? Ang mga tinawag niya, Kanyang pinawalang sala. Narinig yun? Lahat kayo nakarating dito, tugon sa panawagan ng Diyos, pinawawalang sala na kayo ng Panginoon. Your sins are forgiven. Kahit nandaya ka sa Panginoon noon, kahit nangupit ka sa Kanya at kinupit mo ang Kanya ikapo noon, pinatatawad ka na ngayon. Huwag ka na lang mangungupit uli. Amen pa? Nakikinig ba kayo? Ako yung nakikiliti ito sa aral na ito eh. Ha? Ang mga tinawag niya Kanyang pinawalang sala, at ang Kanyang mga pinawalang sala ay Kanya namang binigyan ng karangalan. Binibigyan ng karangalan ng Diyos ang Kanyang mga pinawawalang sala. Anong karangalan ang binibigay ng Diyos sa Kanyang mga pinawawalang sala? Itinuturing siyang mga anak. At bilang mga anak, pinagkakatiwalaan sila ng kanya-kanyang mana dito sa lupa at sa langit. Yan sinasabi ko sa inyo, may mamanahin kayo ngayong gabi. Amen?
Sinong umaasang may pamana siya ngayong gabi? Yan. Sakaling tanggapin niyo ang manang yan, anong gagawin niyo? Hallelujah. Baka lulustayin niyo lang yan, ha? May lumapit sa akin. Ha? Nangungutang. Kako, bakit? Kasi brother, may kanya ko dati niya sagana sa buhay. Malaki ang aking negosyo. O ngayon nangyari sa'yo. Ito anya, pinalo ako ng Panginoon. Kako, bakit? Mula niya ako pagkatiwalaan 10 taon na hindi na ako bumabalik sa gawain ng Panginoon. Bakit naman kako? Marami po akong tindahan na pinupuntahan. Hallelujah. Kako, ikaw talaga? Nung marami kang kayamanan, naalala mo ba ako? Sabi, hindi. O ngayon, naalala na kita. Bakit? Uutang Kako, ano man ang utangin mo sa akin? Bayad ko sa mga utang ko. Kako, okay ka talaga, ano? Papasa mo sa akin yung problema lang may problema. Sabi ko, ayaw ko nga. Hindi ko ako pinautang. Hallelujah. Nakikinig siguro yan. Susumbo. Gusto may bulgar pa kita dito Asa na tayo? Anong number na tayo? 5. Fifth factor to consider that should affect or influence our decisions is God's promise to guide believers in their decision making. Ayan. Diba? See? Huwag kayong pupunta kung saan kayo hihingi ng payo. Sa Diyos kayo humingi ng payo. May pangako siyang tayo ay kanyang papayuhan. Siya ang dakilang tagapayo. Sabi sa Isaiah, di ba? Ang dakilang tagapayo, walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Psalm 32 verses 8 to 9 says, I will instruct you and teach you the way you should go. I will counsel you and watch over you. Do not be like the horse or mule, which have no understanding, but must be controlled by the beaten bridle, or they will not come to you. Ang sabi ni Yahweh, aking ituturo ang iyong daraanan. Ako ang sa iyo magbibigay payo, kita'y tuturuan. Huwag kang tutulad sa iyong kabayo o sa iyong mula, na para tumigil ay kailangan pang hatakin ang rinda. Kakita na kayong kabayo? Ha? May tali iya sa nguso, di ba? Takbo ng takbo yan kung sakay ka sa karitila. Ha? Tinatawag, sabi mo, tigil, ititigil ay hatakin mo ang rinda para tumigil. Di ba? Huwag daw tayong tutula doon. Ha? Nananawagan na ang Diyos Ayaw mo pang tumigil. Amen? Hanggang sa mabangga ka. Sinabi ng huwag maglalasing kung nagmamaniho. Ayan. Naglasing. Ano? Sumalpok sa bus. Patay. Amen ba? Sinabi na huwag magpapaputok pag-araw ng bagong taon. Anong ginawa? Nagpaputok. Ayan, wala lang kamay. Amen? Ang sabi ng Diyos, huwag kang tutulad sa kabayo at mula na walang nalalaman. Ikaw ay taong may karunungan. Pag may problema, kay Yahweh El Shaddai, lumapit. Amen? At kanya kang tuturuan. Kanya kang tuturuan. Amen? May narinig ko, alam mo ng patotoo, pinakikig yung patotoo yan May humingi ng payo dyan. Tungkol sa asawang nawawala. So pinayuhan ko, huwag mong susundan doon sa bahay ng babae ng ang mister mo. Kawawa ka lang. Anong ginawa niya? Sinundan. Natulog pa sa pagitan ng babae at ng mister niya. Okay naman itong sister na ito, ano? Sabi ko, pag nakita kita, pipingutin kita. Tatanong-tanong ka niyan, pagkatapos hindi man susundan. Ano kaya? Pakiramdam niya noon, ano?
siguro nakatutulog na sa pagitan ng dalawa. Ano? Pagkatapos nung pinaamoy ng amo niya, ng babae ng mister niya, nakatulog, humihilit na. Lumipat yung mister niya sa kabila. Patay kang bata ka. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Alay. Huwag kayong tutulad sa kabayo at mula. Na kung hindi pahatakin ang rinda, hindi titigil sa katatakbo. Amen? Ibig sabihin, kapag may nangyayari sa ating hindi kalugod-lugod sa ating pakiramdam at pananaw, ibig sabihin yan, sabi ng Panginoon, tigil ka na. Tigil ka na at malapit ka na mahulog sa bangin. Amen? Lapit ka na sa akin, sabi ng Panginoon, at kita'y aking tuturuan. Tuturuan. Anong gusto niyo magturo sa inyo? Palo o salita ng Diyos? Anong gustong magturo sa inyo? Gutom o salita ng Diyos? Ayan. Higit na mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad ito.